atong andamon ang atong mga kaugalingon diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang Ginoo karon nabanhaw, dalaygon ang Dios sa kinabuhi. Ang Ginoo nga atong Dios makagagahom, siya maghari hangtod sa kahangturan. Tanan, ang atong paglaom buhi, duna nagitay kasiguruhan sa kinabuhi. Ang kamatayon dili na makalaglag kanato. Salamat sa Dios nga maoy naghatag kanato sa kadaugan. Kung gihangyo ang tanan sa pagpanindog atong awito ng himno sa pagdaig, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son as sparing, sent him to die, I scarce can take it in. Then on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ato nga sabatan ang inbokasyon. Ginoo ug buhi nga Dios, salamat nga imong gitino kanamo ang kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagkabanhaw sa among Ginoo. Itugot nga ang tanang kadulom sa among kinabuhi mahanaw ug ang kalipay sa imong pagkabanhaw magabaha sa among kasing-kasing ug magadayeg kami kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kini among giampo pinaagi sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manuluwas. Amen. Ay guntang magbubuhat ang manunusok magsasaka, ikan pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay. Magapadon yun sa
ang adlaw sa pagkabanhaw, gipasiunhan sa tanang kasubo. Ang atong kinabuhi, ang atong paglaom, naligsan sa dakong bato, ug naputos sa mga kasakit ug pag-antos. Kinsay muligid nato sa bato sa lubnganan. Ang adlaw sa pagkabanhaw, nakapakurat kanato sayo sa buntag. Karon ang bidlisyo sa kahayag sa paglaom mikayanap sa atong palibot. Pagkatahom nga dili matukib. Ayaw kahadlok, nangita kabag mo kang Sos, ang gilansan sa cross. Siya nabanhaw, wala siya dinhi, tanawa ang iyang lubnganan. Tanan, sa kalit miabot ang pagkaamgo, ug kita nakasabot nga siya namatay. Apa nabanhaw, ug nabuhi sa atong taliwala sa paghatag og kadasig, kalipay, paglaom, ug kasiguruhan sa atong kinabuhi, karon ug hangtod sa walay katapusan. Mayong pagsaulog sa adlaw sa pagkabanhaw. Bisan anaa kamo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, apan hiusahon nato nga kining adlaw mao ang atong gisaulog sa buhi nato nga Dios, nga diin nagpakabuhi siya dili alang tungod sa iyang kaugalingon, kundili alang sa atong kinabuhi ug alang sa iyang paghigugma kanato. Ingon nga kita katawhan sa Dios, itunol nato ang og ipasa ang kalinaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Gilumpag sa Ginoo ang gahom sa kamatayon og ang tanang yawanong butang. Tungod sa iyang pagkabanhaw, iyang gibag-o ang atong mga kinabuhi. Sa iyang paghatag sa iyang espiritu, iya usab gihatag ang kalinaw. Ang kalinaw sa Ginoo maana kaninyo. Ingon nga kita katawhan sa Dios, atong ihatag o atong ipadayag diha sa tagsa-tagsa nato kung asa man kita karon sa atong panimalay, nga moingon kita sa usag-usa kanato, Happy Easter Sunday. Salamat kaayo kay ingon nga kita nagasimba diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay, malipayon gihapon kita bisan sa atong mga panghitabo dinhi sa kalibutan ug bisan dinhi sa atong nasod. Atong niining semana bisan anaa kamo sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, adunay mga atong gipahalipayan nga mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Una niini karong adlaw Pitsa 12, gisaulog ning Rowena Canoy, Glenn Jacob Gipuit, og si Ayana Faith Isabel Balcos. Og sa Pitsa 13 si Ruel Cabillon. Sa Pitsa 14 si Ann Catherine Kapangpangan og si SB Mail si Bandal. Sa Pitsa 16 si Florida Lim. Og sa Pitsa 17 Sandra Gibaw, Miller Ryan Sangüenza, si Morris Cesar Sangüenza. O sa Sabado 18 si Teresita Roda. Mga pahalipay sa inyong pagsaulog sa adlaw na tawhan, o at least nga
miabot kata o miabot kamo sa adlaw ninyong natawhan bisan sa atong kahimtang karon niining atong nasod nga Pilipinhon. Dugang usab nga pahibalo nga ang akong balikon nga daghan ang mga katiguman nato sa konferensya, wala mahinayon, gumikan sa atong kalamidad nga gidala niining COVID-19 nga nakakalas na og daghang kinabuhi dinhi sa atong nasod. Halos maabot na og 200 ang nangamatay og miabot na og halos 4,000 ang positibo nianang sakit nga COVID-19. Mo nang moingon ko, ingon nga inyong pastor sa United Church of Christ of the Philippines dinhi sa Naga, stay at home ragyud ta para malikay ta sa sakit niining virus o COVID-19. Stay at home na ta kay safe. Ikaduha, dili na to ikalimtan nga kanunay tang magampo sa Dios. Kay ang Dios lamang gayod mo'y atong tig panalipod. Mao kana mga igsuon nga mao nay hagit nato nga bisan sa tong kahimtang apan gilauman nato nga ang Dios nagbantay, panalipod kanato kay kita iyang katauhan, kita iya usab nga mga alagad diha sa iglesia. Wala nay atong mga dugang pahibalo niining kutloa. Mudol kita sa Dios pinagi sa atong mga pila ka kutlo sa atong mga pagampo. Magampo ta. Makagagahom, mahigugmaon, maluluyon nga Dios. Dios nga gidawat among gituhuan gila nga mao ang among magbubuhat manunubos og magsasangkap. Dios nga mao ang tag-iya gayod sa tanan nga niya kanamo. Lakip na ang among kinabuhi o Dios. O kami nagpasalamat niini. Kay kung walay kao sa among kinabuhi, kawang ang among pagpuyo o pagbuhat. Kay wala kami panalangin gikan kanimo Dios. Salamat o Dios, bisan pa niadtong tanan nga nagasaulog sa ilang adlaw natawhan, bisan anaa sila sa tagsa-tagsa nila kapanipalay, apan ipaabot kanila ang imong grasya ug panalangin, haron nga sila magmalipayon sa ilang pagsaulog, sa ilang mga naglaing-laing adlaw natawhan niining simanaha o Dios. Panalangini ang tagsa-tagsa nila kapanimalay. Panalangini ang ilang mga inadlaw nga mga buluhaton haron nga mahilayo sila sa among nasinati nga kalamidad niining among panahon nga gihulga sa grabe nga sakit niining COVID-19 o Dios. Panalangini ang tanan nga anaa sa tagsa-tagsa kapanimalay haron nga sila makahimo sa pagbuhat sa pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton o Dios. Ipaabot kanila ang imong gahom haron nga anaa kanila kanunay ang proteksyon sa ilang kinabuhi
batok niining hulga sa sakit nga gidala niining coronavirus disease. Mao kana nga among pangamuyo nganha kanimo o Dios, nga diin among ihalad nganha kanimo. Panalangin ni usab ang among katilingban nga ilabi na kadtong mga anaa sa frontliner nga mihalad sa ilang kinabuhi bisan kini kuyaw, delikado, gani daghan ng mga nakalas nga kinabuhi sa among mga frontliner, mga doktors, o guban pa. Kay sila, direkta gayod, nga miamuma, miatiman sa mga positibo niining klase sa virus nga lisod puhuon o Dios. Panalanginan mo ang among gobyerno, pinangaluhan sa among Pangulo, sa among Presidente, nga walay hunong, halos wala na'y katulog, gumikan sa pagpaningkamot nga matabangan ang katawhang Pilipinhon, nga matagbo kung unsa man ang ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan o Dios, luyo o ilalom niining among kalamidad nga bidangat dinhi sa among nasod o Dios. Taas-taas nga panahon, hangtod pa kini sa ang enhanced community quarantine, hangtod pa kini sa Abril 30, o wala pa kami mahibalo kung ma-extend ba kini o dili ba. Nagdepende kini kung unsa ang o napugngan ba ang pagdagsang o pagdaghan sa mga positibo niining maong sakit o Dios. Dunay nagtutok niini nga gitawag Interagency Task Force para niining COVID-19 nga kalamidad. O imo silang panalanginan usab haron nga makahimo sila sa ilang katungdanan. Tahas nga gisangon kanila haron nga makatabang sila sa pag-analisar kung ang ayan bang i-extend ang ECQ o dili ba o Dios. Apan diha lamang gayod kanimo, kami kanimo, sangpit, muduol, mudangop, kay ikaw ang among Dios nga magbuluot. Ikaw ang among Dios nga magmamando sa tanan. Og nining tanan, bisan sa among pagsaulog sa imong adlaw nga ikaw nagpakabuhi, kami mituo, midawat nga kon kami anaa lamang gayud kanimo, makatagamtam kami nga buhi ang among paglaom nga magdamlag kining krisis nga bidangat sa among nasod, mawala kini, mabuntog kini pinaagi sa imong gahom o sa among pagpaningkamot nga makatabang sa among mga sundalo nga mao sila ang frontliner karon nga nakigbatok sa among kaaway nga mao ang COVID-19 o Dios. Kini
mao ang among pag-ampo. Ug sa among pagpadayon, sa among pagsimba, o bani panalangini kami. Haron nga ang among mga panglantaw sa kinabuhi o sa unahan magmalampuson, matagamtaman namo ang kadaugan, luyo nining among giantos karon nga katalagman. Pinagi ni Kristo among Ginoo, kini among gihalad. Amen. Tungga kami, O Diyos. Tungga kami, O Diyos. Ang kasya'y tatahak o pagdait mo. Ang kuhaan sa tong pamalandong, niya na to gikutlo sa unang sulat ning San Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Korinto, Kapitulo 15, versikulo 12 hangtod sa 19, og naapon mabasa nato sa iyang sulat ngadto sa mga Kristohanon sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 11. Nagaingon dinhi, kay ang mensahe nagingon man nga si Kristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana wala di ay banhawa si Kristo, o kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. O labaw paniyana kung ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti may tungod sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo apan wala diay. O kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga nangalaglag di ay ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kon ang atong paglaom kang Kristo kutobra nining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Sa Ebanghelyo o sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 11, nagaingon, ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo og masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw, makaambit sa iyang mga pagantos og mahisama kaniya diha sa iyang kamatayon, uban sa paglaom nga banhaon usab ako. Mao kini ang mga pulong sa Dios nga atong pamalandungan, lingkod. Mayong buntag kanatong tanan, mga kaigsuonan diha sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, og usab pipila nga niya sa iglesia nga nakig-uban sa atong pagpamalandong o pagsimba niining adlaw sa pagkabanhaw o Dios. Ang atong pamalandong mosentro kini sa giingon unsa man gyud ang purpose ug unsa man ang gahom sa iyahang pagkabanhaw. The purpose and power of His resurrection. Adunay purpose o katuyuan nganong si Kristo nabanhaw
o nabuhi gikan sa mga patay. Og doon na usay gahom nga luyo niini pinaagi sa iyang pagpakabuhi alang og tungod kanato. Mangigsoon, we need to know both the purpose and the power for us to enjoy maximally our relationship with God with the accompanying benefits in this world and the world to come. Maigsoon, sama sa gingon nga ni San Pablo nga ingon siya nga I want to know Christ. I want to know the power of His resurrection. Muna ang gingon sa Filipos. Ang tinguha ko lamang mao nga mailhan ko si Kristo, masinati ko ang gahom sa iyang pagabanhaw. Mao kini ang iyang giingon. And this is the Paul's primary desire. This is what Paul wants more than anything else in this life. Pagkahibaw sa buhing Dios, pagkat-on o pagkahibalo sa nabanhaw nga Ginoo, and to know the power, luyo o dala sa pagkabanhaw ato kanang pamalandungan nining atong pagsimba niining pagsaulog nato sa Resurrection Sunday. Puno pa niini giingon nga ni San Pablo sa Korinto, kung si Kristo wala banhawa, kita walay pulos. Ang mensahe walay pulos. O mingon kita nga, there is no Christianity. Walay Kristohanon karong panahona kung si Kristo wala banhawa. Monay message nga gisgutan sa gibasa nato. Then he has no power today. He is dead. His words might have some influence, but he himself has no power if Jesus Christ did not raise from the dead. This is why the resurrection is so central to Christians. Christianity is not a religion based on abstract principle. No, kana bang hapaw-hapaw lang o dili makita. O maingon nato nga hanap, abstract. Christianity is a relationship with the living Savior. Ang Kristohanon mao ang relasyon diha sa buhi nga manluluwas. A Savior we know, a Savior who infuses our life and empowers us, who transforms us into His likeness. But, unsa may kahulugan sa gisulti ning San Pablo when we say sa dihang maingon kita, sa dihang maingon siya nga siya gusto siyang mahibalukin sa si Kristo. Og what are His power beyond His resurrection. Mga igsoon, mao kana ang atong lantawon. Gani, kini atong pamalandong, mingon nato nga ang pagkahibalo
sa Ginoo is more than important than wisdom, strength, or riches. Think about people who are most admired in this world. They are admired for these three qualities nga anaa nila. Kanang giingon nga naay mga kaigsunan nato bisan sa tibuok kalibutan. Bisan din sa ato sa Pilipinas. Nga gani gila siyang kana bitawng usa ka banggiitang warrior sa atong nasod ug ang iyang talento mao'y nakapahimo niyang bilyonaryo sa atong panahon. Nahibalo ba mo isuon? No? Simple nga tao. Nagkinabuhi siya kaniyatong usa ka kabos, usa ka pobre kaayo. Gani kargador sa construction worker. Apan unsay nahitabo niya karong panahona. He was one of the billionaires of our nation. And this is Senator Manny Pacquiao. Ba? Munang makaingon ta nga gi-admire siya, no? Gani dili lang siya ilado dinhi sa atong nasod, halos tibuok kalibutan gi-admire, gidaig siya, pakasama nga sama Dios. Unsa pa ka ang atong Ginoo nga nagpakabuhi alang kanato. Kung malantaw ta sa tibuok kalibutan, kinsa may naghimo, kinsa may tinubdan ni ining atong computer. No? O niya, the richest man sa tibuok kalibutan. Ba? Bill Gates. Bill Gates. One of top 10 billionaire sa tibuok kalibutan. Daghan pa. Daghan. Ang mga tao, i-consider na to nga mga importanteng tao. We admire them because of their gifts, talent, even beauty nga anaa kanila. But, unsa ba ng atong admiration ngadto sa Ginoo? Kini bilangko ba sa kinatibuk-an sa atong kinabuhi? And this prominence of knowing God carries over us into the gospel. Jesus himself, on the night prior to his death, prays for his followers, saying, "Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent." And this is part of his prayer in chapter 17 of John, Gospel of John. Ang tibuok chapter sa John 17, mo na ang a very long prayer of Jesus, not for him, but for his people and for the disciples. Now, how do we know God? First, surely we must know about him. So, we do indeed need to learn about God. How do we do this? Unsaon man kini nato paghimo? In part, by listening to faithful preachers of God. No? Mo na itong himo. In part, by regular reading and studying of the Bible. In part, by witnessing the impact of God's on the lives of others and the impact of his resurrection. But second, we must
go beyond learning facts. No? Dili lang diha ko to ka. We go beyond. Nining kamaturan. We must cultivate our own relationship with Him. Ug dunay gisugyot dinhi nga 3 steps cultivating relationship with Jesus, our Lord and Savior. First, the first step is putting your faith in Him. No? Atong ibutang ang atong kinabuhi o ang atong pagtuo ngadto kaniya. Ingon nato nga believing that He is the Son of God. Siya gayud ang anak sa Dios. Believing that the event we celebrate today, the Resurrection Day, really did take place, nahitabo gayud, and wanting Him to make you into a new creation. No? Nahitabo gayud. Kung wala ka na mahitabo, sa to pa, namakak ning Bible. No? Wala mamakak ang Bible. Kay na-recorded din sa Biblia nga si Kristo nabanhaw, nagpakabuhi, not for Himself, but for us Christians all over the world. Kung kita putting our faith in Him. The second step is spending time in prayer. No? Are we praying every day? No? Nagaampo ba ta diha sa tong tagsa-tagsa ka panimalay? No. Atong i-practice na. Atong mga kabataan, tudluan nato sa pag-ampo. Bisan diha sa panahon sa pagkaon. No? Simple ra, Ginoo, salamat nining mga pagkaon. Panalangini kini makahatag o kalig-on kusog sa among lawas. Pray alone. No, di ba? Na may giingon nga para di ka masamok, no? Di ka matugaw, sulod sa imong kwarto. Magampo ka dito. Pray alone. And even with others. In prayer, you can share all your joys, frustrations, sorrows with God of the universe, no? Imong pakikambit sa man kalipay, no? Frustrated ka ba? No? Unya naaba ka sa kaguol, naaba ka sa daghang problema nga giatubang sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. We always remember God is always care for us. No? Ang Ginoo kanunay nagatiman nato. Talking to God builds our relationship with Him. Nagapundar sa atong maayo, intimate relationship with Him. Second step, ingon dinhing, of course, following Him. Mosunod kita niya. Listening as you pray and read the Bibles, be willing to follow even when His commands don't seem to take kanang mingon ta nga not make sense, no? Or mingon kita nga it seems to make sense. Depend on God when His requirements seem unreasonable. When you do this, when you step out in faith, He will be there to support you, and you will see Jesus as a living Lord, a risen Savior for us all. And this is His purpose. Now, the second part is, how do we know His power? Power of His resurrection. Ang atong teksto naghatag kini og 5, no? Mubura ni siya nga 5.
5 naghatag og 5 ka gahom. Unsa ning kinahanglan mahibaw-an nato what are the power of His resurrection. First of all, the power to have sin forgiven. No? Diba? Giingon man nga ang paglansang ni Kristo bayad sa atong sala. No? Gilukat ta sa atong sala. Ba? Mao ni ang gahom. The power of His resurrection is to have sin forgiven. No? Ang atong mga sala gipasaylo. Forgive and forgets. No? Gipasaylo og hikalimtan. No? Isalindot, isalikway na. Wala na hinumdumi sa Dios. Because we are living into a new life with Him who lives for us. Sin has hold on all of us. Without God, we are slaves to sin. But Christ, through His death and resurrection, frees us from the power of sin. He was delivered over to death because of our sin and raised to life because of our justification. Gi-justify, gimatarong kita sa Dios. Ikaduha nga gahom, the power to conquer sin. Power, gahom sa pagbuntog sa sala. But resurrection power doesn't end with our forgiveness. No? Ang iyang pagpakabuhi, gahom sa iyang pagkakabuhi, dili lang kutob ra diha nga kita gipasaylo. Christ's resurrection also empowers us to conquer sin in our lives. Diba? Gipildi niya ang sala. Gipildi niya si taning. Kaya si Satanas ma'am gihinungdan sa sala. Diba? Gipildi niya. Gani, sa istorya, sa dihang nakita ni Satanas, Kristo nagdupa na, pasti lang pakpak kuno sa di Satanas, pakpak payo, hey, bidaog na ko, pildi ka. Namatay tunod. Physically, Christ died. Namatay siya gilubong. Pagkabanhaw niya, human sa ikatulog adlaw, no? Si Satanas, perting gula. Kay wala day siya kadaog sa gubat, batok, ni Kristo o sa dautan. No? Nagminatay si Satanas. And it is how the resurrection give us the power to conquer sin. Ikatulo, kanang giingon, the power to be God's agent. No? Unsa maning agent? Unsa maning mora na siya sa kanabitawng sa atong gobyerno na ay termino nga kung ipadala ka ngadto sa ubang nasod, gitawag ka og you are the ambassador of that nation. No? Narabatay namatay, no? Dintong dapita, no? Tingod aning COVID. Ambassador ba to siya? O unsa to? Ambassador. Namatay in taon. Babae to? Babae, laki. Babae. Mao po ni gahom ngang kita mahimong ahinte
o kana bang tigbalita, tigdala sa mensahe ngadto sa katawhan. But Christianity is not just about forgiveness and overcoming sin. Christianity is not simply a solution to our problems. God has a positive purpose in our salvation. He has determined that we are to be His agents of change in the world. Kita mahimong ambasador, mahimong ahinti, mahimong tinugyanan, mahimong tigdala sa kausaban sa kalibutan. Kung balik lang tao ta sa pipila, no? Gamay lang. Nga sa dihang nagsugod ang Kristyanismo, unsa may nahitabo sa kalibutan. Diba ang kalibutan? Change. No? Kaniadto, wala pa man ang Christianity, no? And the founder of Christianity is Jesus Himself. No? That's why usay masubok ko ta, no? Kaya nga itong nasod, gitawag nga the only Christian nation in Southeast Asia. But how many out of 108 million Filipinos, how many percent living in a truly Christian life? Imagine, no? Labi na nining atong panahon karon nga gitay-og kita ni ining kalamidad. Unya dili ni natural nga kalamidad. Munang daghang sige magkog sunod sa internet, daghang kayong gihagit, asa namon mong mga dato? Nanago man mo, hadlok mo matakdan. Asa naman mo? Ang atong gobyerno nang inhanglan nga kamo mutabang. Daghan kay mo kwarta, no? Mura ning Francis Leo Marcos. Na inahagit niya, perting lipaya niya. No? Si Manny Pacquiao. No? Mura ginay kasagaran nga atong kanang mahibawan. Pero kining mga tagiya og Ayala, tagiya og SM, tagiya og mga kanabang Philippine Airlines, no? Losyotan man na. Pag-iya og kining Jollibee, si kanang Kakchong, tag-iya sa Robinson, si Gokungoy. Kumusta? They are also Filipino. Chinese Filipino. Kumusta naman? No? Nitabang sila. And this is what Jesus wants us to be. As Christian, God wants to be, the Christian should be an agent of change. No? Labi na sa atong panahon karon. God empowers us not only to defeat sin, but also to share and display His loving message to the world. Jesus says, "You are the light of the world." Sao na to pagsuga? Mahimong suga ta sa kalibutan kon ang atong suga napalong, no? Unya kusog kay tamo angkon nga Kristohanon ko. The big question is, are we truly Christian? Are we living truly Christian? No? Are you doing in Christian way? No? Munay hagit nato. He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Second to the last, the power to be conformed to His likeness. Unsa man kini? Ang gahom nga kita maisama sa iyang pagkamao.
power's greatest accomplish in conforming us to the likeness of Christ. Sama kita ni Kristo, no? Dili tingali nga ingon tungod makaayo tag mga masakiton, no? Sa paghikap lang, sa pagsulti, kun dili sa iyang kinabuhi ba? O sa iyang ministry, no? Nga gitudlo, no? Ministry to teach, ministry to preach, and ministry to help others. Mao ni ang gusto. Power to be conformed to His likeness. We are forgiven for our sins, enabled not to sin, appointed as ambassadors, and perfected in His love. No? Perfected in His love. No? Katanaw ko anang, sige mo tanaw ng subay sa, kanabitang Korean ba na siya? CCF? No? Kita mo na CCF? Korean. O sa siyang topic, kanabitang ingon nga, do not judge. Nya ang tao hilig ana, kana maumugod na siya. Ingana gina siya. You are judging. No, that's wrong. No? Kung mao ba na, kung sama kita sa pagkamao ni Kristo, likeness of God, kung si Kristo may judge, no? Only God can judge. Kung ang iyang tawhanon, gigamit niya nga siya, maghukom sa uban, hingali, musunod ta. Pero wala man. No? Gani, kung buto naon, sa iyang ministry, daghan siya gitabangan. Daghan siya gipanalipdan. No? Balik lang tao ta. Nga kasagaran iyang gipanalipdan katong mga wala na ilabot sa katalingban, mga masakiton, mga nasakit og leprosy, sangla, no? Sama atong napulo ka sanglahon. Sanglahon sila sa ato pa wala na sila ilabot sa katalingban. Apan God recognize them and heal them. Into His likeness, can we imagine what that means? Think of everything about yourself, ourselves, that we don't like. All the habits, no? Atong mga habits, all the negative characteristics, the things we have wanted to change, have tried to change, no? Sama pananglit anang kanabitawng kinaiya sa mga Pilipino, no? Ay ha artamolihok 11th hour, di ba? Ay unsa sa na oy. Pagabot na uy, dali na, wala. Lisod na. Hanton malimtan ang uban. No. If we can make it today, we will do it. No? Not tomorrow. Kay tomorrow is another day. No? Mga igsoon. Katapusan ng mga igsoon, kiningingon, the power to overcome devil and his kingdom. Ang pagkabanhaw mao ang gahom sa pagbuntog sa dautan o sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Naghari, gusto maghari ang dautan dinhi sa kalibutan. It was through His death and resurrection that Jesus was given a name above every other name. And this means a power above every power. Bisan pa ang gahom sa dautan, iya kining buntugon. Jesus gave us this power to tread upon serpents and scorpions and over all the powers of the devil. Knowing this power will make us
to exercise our rightful authority. Naatay tawhanon nato nga otoridad over the power of darkness. And darkness representing devil. And we representing lights. Sa pagtapos nining maigsoon, atong hinumduman, the fact of the resurrection is central to true Christianity. The resurrection must be true kung kita mahibalo sa iyang katuyuan o sa gahom sa iyang pagkabanhaw. To have a relationship with our Savior, the resurrection must be true if we are to have access to the power which raised Jesus from the dead. The power, atong i-summarize, forgiven our sin, overcoming sin, be God's ambassadors, to be conformed to Christ's likeness, and to overcome Satan's dominion here on earth. Amen. Salamat sa mensahe sa Dios nga atong na pamalandungan ini nga adlaw sa pagkabanhaw. Karon ni kita sa atong tubag-tubag sa atong litanya sa pagtuo. Nagato kita sa usa ka Dios, magbubuhat, manunubos ug magsasangkap nga pinaagi kaniya ang kabuhatan nakakaplag sa kahusay, katuyuan, kahulugan ug katumanan sa ilang kinabuhi. Kristo nahimong tao, naghari ingon nga Ginoo nga magmamando sa kinabuhi o sa kasaysayan. Nagatuo kita nga ang pagkabanhaw ni Jesucristo nakabuntong na sa gahom sa kamatayon ug naghatag og kasiguruhan sa kinabuhi bisan human sa kamatayon. Ug nagpaabot kita sa pagbalik niya diha sa iyang kahimpitan. Himaya aron himuo niyang bag-o ang tanang butang ug tigumo niya ang tanang nakmatinud-anon ngadto sa iyang ginharian. Tanan, mo kini ang atong hingpit nga pagtuo ug baruganan ingon nga mga Kristohanon. Atong hinumduman nga kung si Jesus naghatag sa iyang tanan tungod og alang kanato, unsa man usab ang atong ikabalos kaniya pagpadayag sa atong paghigugma sa atong Ginoo, atong dad-on ang atong halad sa pagpasalamat ngadto kaniya uban sa atong mga kinabuhi. Nagdaig sa Dios nga dayon, ang Diyos nga handay gunta, Anak Espiritu Santo. Amen. Atong sabatan ang pagampo sa halad. Among Dios ug buhi nga maluwas, salamat sa kadato sa imong grasya, panalangin, bisan pa sa gasa sa nabanhaw nga kinabuhi diha ni Kristo Jesus. Dawata o Dios kining among mga halad uban sa among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo kami nagahalad. Amen. Karon atong awiton
Ang himno sa pagtugyan, The Day of Resurrection. The day of resurrection, tell it out abroad. The Passover of gladness, the Passover of God. From death to life eternal, from earth unto the sky. Our Christ hath brought us over with hymns of victory. Our hearts be pure from evil, that we see all right. The Lord in grace eternal, of resurrection light. And listening to his accent, we hear so come and play. His own all ill and may raise the victor's strain. Now let the joyful let our song begin. Let's round the world give triumph and all that is therein. Invisible and visible, their notes let all things blend. For Christ our Lord hath reigned, our joy that had no end. Salamat o Dios sa imong paguban, sa among pagsaulog, nining adlawa, sa imong pagkabanhaw, nga diin, nagpaila kini, nagadala kini sa mensahe, nga aduna gayoy gahom sa imong pagkabanhaw o Dios. Og nagalaom kami, og nanghinaot, nga kini nga gahom nga gidala sa imong pagpakabuhi among maangkon haron nga kami magamhan niining mao nga klase sa gahom haron pinagi niini duna kami kaisog kusog sa pagpadayon sa imong misyon dinhi sa kalibutan nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa katawhan. O kami nagalaw usab nga mamahimo kaming suga sa kalibutan. Diin kami imong mga alagad mapakita namo ang kahayag nga ania kanamo o Dios. O bani kami sa kanunay bisan diha sa tagsa-tagsa namo kapanimalay nga magkinabuhi kami gayud subay sa imong kabubuton o Dios. Haron makahimo kami sa pagbuhat nga matarong og sa imong hagit nga mao ang pagkinabuhi nga subay sa imong kabubuton. O karon ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan ang among manluluwas nga pinaagi si Hesukristo nagpakabuhi alang kanamo ug tungod kanamo among dawaton sa kinasingkasing gayod ang padayon nga pagbantay, padayon nga paggiya, padayon nga paguban, pinaagi lamang sa balang espiritu, maniya sa tagsa-tagsa namo sa kinabuhi, gikan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Pagkahingpit gyud sa kalipay ta, kon manlakaw ta, uban sa dong Dios, ang gangit-ngitan, pagabanwagan, sa kahayag ni Jesus. Hingpit kalipay sa diyan.